For some of you naman guys, parang meron kayong may swerteng dadating sa inyo. Parang ano to guys, pangkabuhayan showcase, no? Parang may swerteng dadating na may kinalaman sa kabuhayan nyo, mga kapiksi. Pwedeng yung iba sa inyo, parang meron kayong lesson or course, ganyan, na matututunan, bagong kaalaman na matututunan na pwedeng magdala ng swerte sa inyo and mas lalo pa mag-strengthen kayo. Pwedeng magdala siya ng additional na skill set sa inyo. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong April to May para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle natin yung cards guys, hanapin natin yung energy ng Moon at saka yung energy ng Virgo. So, ito yung Moon energy, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Virgo. Eto guys, so Virgo, kayo ay represent ng King of Pens sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon ngayong April guys ay sa April 23. Tapos yung next na full moon naman ay sa May 23. So ang reading na to ay para sa period na yan. And then ang pamagat ng ating full moon ay pink moon, mga kapiksi. So ito yung positive and negative energy guys. Meron tayong presence dito ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kasi yung natal chart. For some of you, you may be dealing with a water sign. Ito guys, ano to no? Problema sa relasyon for some of you. Pwedeng partner o specific person. Kasi yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng conflict with this person and medyo matagal na itong issue na to. Parang na-stuck na kayo, hindi na, parang there's no resolution. Ibig sabihin, parang hindi na nare-resolve yung issue nyo guys, and parang nakikita natin dito yung cycle na paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang yung issue nyo, paulit-ulit lang yung pag-aaway nyo, mga kapiksi. Parang hindi nagkakaroon ng tanggap, no? Parang hindi nyo natatanggap yung ginagawa nila, hindi nila tinatanggap yung ginagawa nyo, ganon. Parang hindi nyo tinatanggap yung isa't isa, parang ganon, mga kapiksi. Pero kumbaga meron kayong mga hindi tinatanggap, pero hindi yung iba naman sa inyo, parang hindi naman kayo naghihiwalay, parang tanggap nyo na lang na ganon, palagi kayo nag-aaway, palagi kayo nagkakainisan, ganyan. Pero hindi naman, parang nagsasama kayo pero parang hindi na kayo affectionate, kumbaga wala ng sweetness, parang very civil yung pagsasama, ganyan. Especially kung may mga anak, parang nagsasama na lang kayo para sa mga anak nyo, and medyo malalim na, medyo mabigat na kasi parang nagpatong-patong na, mga kapiksi. And may mga times na okay kayo, pero pagka nag-away kayo, parang nasusumbat yung mga dati, no? Pero ang nararamdaman ko nga is parang hindi na rin kayo nag-aaway. Parang hindi na rin kayo nag-aaway, parang nagsawa na, pero hindi naman, parang wala siyang closure yung mga issues nyo. Parang hindi na lang pinapansin. Pero may mga trust issues kayo with your person, mga kapiksi. Okay? And yun yung nagpapabigat. So, dapat dito guys, magkaroon ng forgiveness para gumaan yung pakiramdam, and dapat kalimutan yung nakaraan. Kasi pag di nyo kinalimutan yun, hindi talaga gagaan yung pagsasama nyo. Okay? For some of you naman guys, parang meron kayong may swerteng dadating sa inyo. Parang ano to guys, pangkabuhayan showcase, no? Parang may swerteng dadating na may kinalaman sa kabuhayan nyo, mga kapiksi. Pwedeng yung iba sa inyo, parang meron kayong lesson or course, ganyan, na matututunan, bagong kaalaman na matututunan na pwedeng magdala ng swerte sa inyo and mas lalo pa mag-strengthen kayo. Pwedeng magdala siya ng additional na skill set sa inyo, additional skills, matutunan kayo ng additional skills. Let's say for example, baka matuto kayo manahe, ganyan, or magkaroon kayo ng skills sa pagtatahe, tapos parang magagamit nyo siya, example lang yan guys, parang magagamit nyo siya na
parang nandun pala yung swerte nyo, no? Parang ganun, magagamit nyo siya para swertehin kayo mga kapiksi. Malay nyo, makapagtayo kayo ng mga clothing business, ganyan. So, yun yung mga example, guys, okay? Pero, meron dadating na parang may dadating na swerte sa inyo. So, ito guys, i-mind nyo na ito yan. Ano to, guys, this is more on brand new ideas, no? Bagong idea, bagong kaalaman na magdadala ng swerte. Sa i-mind nyo yan, guys, bagong idea, mind creative ideas, mind swerte, mind good luck, mind good fortune yan. I-mind nyo yan, guys, sa comment section. Kasi parang ano kayo, parang ting, nga, no? Pwede pala to, no? Parang ganon, no? Parang mamumulat yung isipan nyo na subukan ko kaya to, mga ganun, okay? Alright, and this is both negative and positive mga kapisi, kasi this is endings and beginnings, no? Kumbaga parang mag-e-end yung mga problema mo, ganyan, pwedeng end ng cycle ng problema mo, and magsisimula yung bagong chapter sa buhay nyo mga kapisi. Pero this time, parang ano to guys, recovery, no? Parang makakabangon kayo, guys, and parang nagiging free kayo, mga kapiksi. Kumbaga parang before, parang nakatali kayo, 'di ba? Imagine niyo yung mga preso, or let's say for example, ibon, 'di ba? Pag yung ibon nakatali yung pa, syempre hindi sila makakalipad. Pero ngayon parang nawala na yung tali nyo, tas makakalipad na kayo. Ibig sabihin ng makakalipad, makakilos kayo ng malaya. You're free to do things na gusto nyong gawin and pwede nyong gawin, and magsisimulang umangat, makarecover yung buhay nyo mula dun sa mga pagkakadapa nyo sa buhay, okay? So, recovery period for some, plus unti-unting nagbabago yung swerte nyo. So, i-mind nyo yan guys sa comment section, no? Mind recovery, mind pagbangon, mind freedom, yan. And then mind yung mga swerte, ganyan. I-mind nyo lahat yan guys, Virgo, sa comment section, okay? And yung iba sa nyo guys, I need to say this, parang may maghihiwalay sa relationship, pero yung paghihiwalay nyo parang mas mapapalaya kayo, hindi siya burdens, hindi siya mabigat sa inyo, kasi pagka naghiwalay kayo parang mas magiging malaya kayo, mas mawawala yung mga kanigahan nyo sa buhay, parang mabubunutan kayo ng tinik sa dibdib, okay? So yeah, comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin to guys, additional message for you. Shuffle muna habang sinashuffle natin. Panoorin nyo yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course, sobrang ganda talaga niyan. And good news guys, ngayong April, meron tayong promo, magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course, kaya mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung additional message guys. Don't let close up. Yan. Don't let pride get in your way. Huwag tayo ma-fried chicken mga kapiksi. Yung fried chicken, kinakain yan. So, kainin nyo yung mga pride nyo. Okay? Huwag tayo masyadong, don't be too proud. Huwag masyadong ma-pride na to the point na hindi kayo humingi ng tulong sa ibang tao. No man is an island. Mga kapiksi, lahat tayo kailangan natin magkaroon ng good relationship sa ibang tao. So, don't be all about yourself mga kapiksi, na huwag ganun. Attune to the moon guys, be magnificent without being plain too much. Yung sakto lang guys, no? Be amazing, be awesome, be magnificent, mga kapiksi, pero wag masyadong maging arrogante, okay? Importante yung self-love, no?
Ito, additional meanings for this card. Self-esteem is good, vanity is not. So, okay yung may maganda tayong self-concept, guys. Self-esteem, self-confidence, ganyan. Pero, yung pagiging arrogante, iba na yun, no? Yung masyadong ma-pride, ma-proud, ma-ego, yan. Yung masyadong mataas yung tingin sa sarili nila. Yung ibang level, iba na yun, mga kapigsi. Okay, masyadong entitled, ganyan. Iba yun sa pagkakaroon ng magandang self-concept. And wag kayong mang-aapak, guys, ng ibang tao kasi iba yon, no? Hindi ka mataas sa ibang tao. We are all equal, mga kapigsi. Para-paras tayong anak ng Diyos, okay? Ayan. Having that said, ito na yung next message, guys. Everyone is equally important. So, hindi ka nakakaangat sa iba. Hindi ka rin nasa ilalim ng iba. Lahat tayo, pare-parehas na importante. Lahat tayo. Sabi ko nga, guys, lahat tayo anak ng Diyos. Okay? Creative urges should be followed. Work sa magic. Kung meron kayong mga priority, guys, no? When it comes to creativity, sabi ko nga, guys, baka magdala yan sa inyo ng swerte, yung mga creative ideas nyo, mga brand new ideas, diba? I-prioritize nyo kasi baka mamaya, doon pala manggaling yung swerte nyo. Hindi nyo pa alam, diba? For some of you, a friendship may be ending now, no? And friendship or relationship, kasi diba sabi ko nga, guys, sa inyo kanina, parang may mga relationship na matatapos, magkakaroon ng hiwalayan, pero mas magiging free kayo. Ganun din sa friendship, guys, kasi yung ibang friendship hindi naman pang forever. Merong friends na seasonal lang, momentarily, no? Habang kasama nyo sila, friends nyo sila, pero kapag wala na rin. So, pero meron namang ibang friends na for keeps talaga, na kahit na hindi nagte-text, hindi nagtatawagan, hindi nag-uusap, friends pa rin, diba? So, yeah. So, yan ang messages for you, Virgo. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito pala yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo, guys, para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.